Today, we are going out kasi meron tayong bagong lens na itatry. Pero ngayon, kwentuhan ko muna kayo what's in my camera bag every time I go out for a shoot. Before anything else, syempre kapag what's in my camera bag, dapat may bag tayo. And this is the bag that we are going to talk about today. This is the Peter McKinnon Nomatic Luma 18 liters camera backpack. Sobrang habang pangalan. But yeah, ito yung lately lagi kong ginagamit no, every time lumalabas ako ng bahay. For the sole reason na hindi siya masyadong mukhang camera bag. Alam niyo yun, kasi yung ibang camera bag ko dito, obvious na camera bag siya na feeling ko pag naglalakad ako sa labas, labeled agad na, uy, camera guy yun, photographer, videographer. Parang ayoko nun eh. So, kasi usually kapag casual lang naman yung gagawin ko, meron lang akong itatry na lens whatsoever, gusto ko low-key lang. Okay ba yan? Even yung texture niya, yung material na ginamit niya, at least yung panglabas, sobrang parang ordinary bag lang siya. Hindi naman to magiging review ng bag na to. Yung main purpose ko dito is para mapakita lang sa inyo, magkaroon kayo ng idea kung ano yung nasa laman ng bag ko every time I go out for a shoot. So, simulan na natin. Meron tayong camera dito sa taas para hindi na ako mag-shoot ng B-roll, no? Sabay-sabay na yan. Simulan natin siguro sa taas. Dito na lang muna, no? Dito sa topmost portion. Meron tayo ditong, unang-una, ito yung susi ng bahay natin, no? Ito, nakalagay siya sa Ridge key holder. Yan, sobrang aesthetic lang niya, tsaka sobrang may dating lang, no? Kumpara sa mga ordinary keychain. Kaya ito yung lagi kong dinadala. Lagay muna natin dito yan. Tapos, meron din tayong power bank na kinakabit lang sa cellphone. Taga, may cellphone pala ako dito. Yan, so ganyan lang siya yung typical na MagSafe. Yan, ganyan siya. No? Hindi siya nakaka-full charge, pero kaya siya nasa topmost kasi madali siyang bunutin. No? Kumbaga kapag meron akong very quick lang, yung easy access ng extra battery, siya yung binubunot ko. Kaya siya nasa topmost part. Meron pa tayo ditong AirPods. Yan. Ito hindi to nawawala talaga. As in, ever since lagi ko siyang dala. Useful niya sa akin talaga as a content creator. Pag nag-edit sa labas, pag nakikinig ng music, pag may kausap ako, AirPods Pro yung go-to natin. Speaking of go-to, no, isa pa sa mga go-to natin, ito yung Pro Grade na card reader, no? It can read SD card and micro SD card. Sobrang go-to talaga siya, literal, no? Na may mga times na umalis ako ng bahay, wala akong bag, binubulas ako to. Kasi ganun siya ka-useful sa akin. Kasi dito yung parang, di na ako nagamit ng app eh. Hindi ako nagamit ng app ng Sony para mag-transfer ng files. Kumbaga, ang ginagawa ko, pagka-shoot ko, lipat dito, gamit nito, lipat agad sa phone. So, edit na ako while on the road. So, yeah, gamit na gamit ko to. Pro grade card reader. Yeah. So, yun for the topmost part. Tapos, sa likuran naman, no, dito naman nakalagay yung main computing device natin, which is an iPad Pro. Yan. Alam niyo naman yun, no? Kung fina-follow niyo yung channel for quite some time, you know that I am a proud mobile content creator. So, lahat ng ginagawa ko dito sa iPad Pro, photo, video, notes, dito lang sila. As in, bigyan mo ako ng laptop, kakainin ako doon. Hindi ko alam kung paano gumamit ng laptop or editing software sa laptop. So, yeah, iPad Pro. This is, I believe, M2. Nakapag-upgrade naman ako. I started with iPad Pro 2020. That's when I started the channel also. And then, nag-upgrade ako to M2, 512 gigabytes. So, yeah. And now, for the main compartment. Ito na yung kaloob-looban. No? Nasa na yun? Ito pala. Yan. Ito na. Dito nakalagay yung mga nitty-gritty natin. Okay, so let's start. Dito lang muna siguro tayo kasi ito nga yung main, no? Okay lang ba? So dito tayo mag-start. Dito nakalagay dito yung ating unboxing knife. Hindi talaga siya unboxing knife, no. Hindi yung tawag sa kanya. It's a multi-tool from Big Eye Design, pero ito yung ginagamit ko for unboxing. Sa mga nagtatanong, yeah, yan, Big Eye Design multi-tool.
Lagi ko lang siyang dala kasi, just in case, you'll never know. Katabi niyan yung AirTag, no? Kasi nga lagi ko siyang dala. So, importante na meron tayong AirTag. Then, sa katabi naman niya, nandito yung charger, no? This is from Pitaka. I believe, 30 watts to eh. Tama ba? 30 watt charger, no? And since most of my equipment and gear USB-C. So, isa lang yung dala ko. Ito lang talaga siya. Sobrang convenient nun for me, Pitaka. Salamat ng marami sa Pitaka. No? And then sa baba niya, ito, meron ako mas malakas na power bank. From Nightcore also, this is the Carbo 20,000 power bank. Yan, sobrang lakas nito. Ito, kaya niya i-fully charge. Kaya niya i-full charge yung phone and my iPad ng twice or thrice. Sobrang ganda nito. And sobrang liit. Ganyan lang siya. From Nightcore. Yung isa din kanina pala na easy access na battery natin. From Nightcore din to. This is the Nightcore NW5000. And this is the Carbo 20,000. Yun yung nasa loob siya kasi parang pag ubos na yon yung easy access na power bank natin. Pero kailangan pa rin ng battery. We reach out dito sa Carbo 20,000 power bank natin. Yeah, lagi nung dyan yan. And katabi niyan, speaking of battery, batteries pa rin. Batteries naman for the camera. These are not Sony batteries. These are Nightcore USB-C rechargeable batteries. No? Backup lang natin sila. No? Kasi syempre, you'll never know, no, pag kailangan mo. And yun nga, sobrang convenient niya kasi USB-C rechargeable sila. So, hindi mo na kailangan dalhin yung charger ng battery mo kung kailangan mo. So, kaya niyang, pwede pa lang mag-charge yan, no? Kunin mo lang yung kable, tapos saksak mo dito sa power bank na to. Sobrang mag-work yan together. Sobrang okay yan. So, yun yung laman nitong compartment na to. And then, ito na yung pinaka-main talaga, no? Dito, sa pinakababa, we have the Ulanzi. Weird yung name nito. TT38. Yan, ito yung tripod vlogging grip na recently ni-release nila. Sobrang convenient nito. Parang in just a click of a button, nag-spread na yung legs niya para maging tripod siya. So, yan, ganyan siya. Lagi ko siyang dala kasi hindi ako masyadong paladala ng malaking tripod unless alam ko na kailangan ko siya. Pero yung casual na lalabas lang ako para mag-shoot, ito yung lagi kong dala para lang meron akong tripod na magamit kapag kailangan ko. Na madaling bunutin siya hindi masyadong agaw pansin. Yan, dito siya lagi nakalagay. Sa ilalim niya meron akong electronic blower from Nightcore also. Dami ko lang from Nightcore, no? Yan, this is the Nightcore BB Nano. Okay yan, sobrang ganda, sobrang liit niya pero sobrang powerful nito kapag ginamit mo sa mga lenses mo. Dito naman, ito yung Holyland Lark M2, no? Gamit ko lang siya ngayon, yung ating transmitter and receiver, kaya kulang siya. Yan. Pero lagi ko tong dala kasi sobrang liit niya. Ito, gamit ko siya ngayon, no? Sobrang liit na, yun nga, hindi ko pa nga talaga strength mag-vlog sa labas. Kaya gusto ko sana as low-key as possible. Parang, mas gusto ko yung mag-shotgun mic kasi yun yung parang traditional vlogging style. No? Pero dahil nga gusto ko low-key lang, gumagamit ako minsan ng wireless microphone. And lagi ko siyang dala kasi nga minsan kailangan mo talaga ng wireless microphone. So siya yung dinadala ko. Dala ko rin lagi yung wireless pro natin from Rode. Pero kapag hindi na kasya sa bag, ito na yun. Ito na yung pinaka-wireless system, wireless microphone system na dala ko lagi. And then dito, yung camera natin lagi is yung Sony FX3 with Sony 24 to 70mm f2.8 G Master Mark II. Yan, lagi nating itong dala. Ito yung video camera natin. So kapag gagawa ko ng reels sa labas, ng kahit anong video, kapag may gagawin ako at video related yun, eto na yun. Parang wala na ako ibang kinukuha pang camera. It's this one. It's this one right here. And for the filter pala, marami nagtatanong sa akin ito. No? This is the Nisi Swift V&D Mist Kit. Yan, sobrang ganda niyan. 1 to 5 stops yung V&D niya, tapos may mist filter sa harapan.
Yeah, so ito yung lagi kong dinadala. Naka-rig to lagi kasi nga may microphone, tapos meron akong V-mount battery. Pero pag ganito nga, casual shoot lang again and again, okay na to. Kayang-kaya na nito yan, kahit walang rig. Sobrang more than enough, kumbaga. So, yan yung dinadala ko dyan. Unless, yung gagawin ko is photo-centric. Yung dinadala ko instead is yung A7 IV. Pero, bihira naman yun na yun yung dinadala ko. Kasi yung A7 IV, which we are using right now dito sa angle na to, dedicated talaga yan dito sa studio. So, bihira ko siyang nilalabas unless kailangan na kailangan talaga. Kasi FX3 naman, it can shoot photos din naman, pero hindi ko prefer. Kasi kapag photo naman, ito yung dala ko, I would rather go for my Sony a6700, which ito yung laging nandito. Lagi siya nandito sa part na to. Ito yung lagi kong ginagamit for photo and for video as well, kasi 10-bit naman siya. Pero kung dala ko nga ito yung ginagamit ko for video, for photo, itong Sony a6700. And ito rin yung lagi kong dala kasi ito rin yung vlogging camera natin, di ba? Parang kanya yung pinakamaliit APS-C camera. And right now, we are using Sony 1.8 11mm as its lens. So yan, ito yung setup natin. Sony FX3, Sony a6700, and then dito lagi nakalagay yung backup lens or yung lens na i-review or itatry natin, which in this case right now, we are bringing the Sirui 56mm f1.2. Ito yung itatry natin mamaya. Kaya ito yung nandito. Pero pag wala akong i-review, wala akong itatry, ang laging nandito is yung Sony 50mm f1.4 G Master Lens. Yun yung may it be sa FX3 or sa a6700, yun yung nilalagay ko na backup lens. Sobrang ganda ng focal length, sobrang ganda ng aperture, na maximum aperture niya. So, yun yung lagi kong dala. But for now, ito yung dala ko kasi nga ito yung re-review natin. By the way, inalang po talaga yung basa dito. Basa talaga is Sirui, parang hep hep hooray. So, yun yung sabi nila, hep hep Sirui. Inalang po talaga siya, tinanong ko talaga siya sa contact natin sa Sirui. Kasi awkward naman pag mali yung basa natin. So, yeah, yun yung basa sa kanya. Sirui 56 f1.2. Yan. So, we are about to test this beast. Sabi nila, beast daw to. Sobrang ganda raw nito. Sabi nila. So, we are yet to find that out. But yeah, lagay natin siya dyan kasi yan yung gagamitin natin mamaya. Yan. So, dyan natin siya lagay. And then dito usually nakalagay yung extra shirt ko, yung pamalit, no? Kasi kapag nasa labas, syempre pagpapawisan ka, dito siya nakalagay. Or dito nakalagay yung extra shotgun microphone ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, I still prefer using shotgun mic kasi mas on the go siya kumbaga. So lagi pa rin ako may shotgun mic na dinadala together with my wireless microphone system. So yun yung basically laman ng bag natin every time lumalabas ako for a casual shoot. Unless nga meron akong specific na kailangan gawin, meron akong assignment talaga, yun, dadala tayo ng mas ibang lineup dito. Pero on a day-to-day basis, pag kailangan kong lumabas, ito yung dinadala ko talaga. So, yeah, yun lang naman for this video, no? Hindi, again, sorry, di ko muna kayo masasama sa vlog natin sa labas, sa shoot natin sa labas. Maybe next time, kapag nasa gana tayo na mag-vlog with the public, siguro gawin natin yan. Sama ko kayo on how I shoot, on how I try out lenses, no? Yung mga bagong lenses. Soon, mas magiging komportable na ako mag-vlog sa labas. But for now, yun muna sa ngayon, no? Sana nag-enjoy kayo na malaman ko ano yung nasa laman ng bag ko. Kung meron kayong mga suggest na dapat ko ring dinadala, dapat kong matry, let me know in the comment section. But for now, this setup, this lineup works best for me. Hindi pala to sponsored ng Nomatic. It's just that sobrang gusto ko lang yung mga bags nila. Especially yung mga Peter McKinnon lineup. Syempre, fanboy tayo. So, yeah, yun muna for now. Sana nag-enjoy kayo sa video natin. You can also let me know kung ano yung laman ng mga bag nyo in the comment section. But yeah, for now, yun muna. Maraming salamat. Shoot na ako sa labas hanggat di pa umuulan. See you in the next video. By the way, ano pala masasabi niyo sa setup natin? Okay ba? Okay ba tong gray backdrop na to? Tinamad kasi akong ayusin yung likuran, no?
Kasi nga, shoot naman ako sa labas. So, tinawad na ako ayusin siya. Kaya tinaas ko na lang itong backdrop na to. Sinetap ko na lang yan para yan na yung parang mukhang malinis. 'Di ba? Pero pag tinanggal ko yan, pag binaba ko yan, magulo. Try natin ah. Hindi naman pala, no? Hindi naman pala kaguluhan. But yeah, tinry ko lang. That's one. That one, this is from Raubay. No? Tataas mo lang siyang ganyan. This is from Raubay. Raubay. Yan, di ba? Sobrang convenient. Ganun lang siya. Pag gusto mo siya, baba mo lang. Pag ayaw mo siya, baba mo lang. Pag gusto mo siya, taas mo lang. Yeah, hindi mo kailangang mag-hang sa ceiling or sa wall mo. Floor mounted yan. Well, hindi siya floor mounted. May stand yan. So, yeah, yun muna for now.